Hi mga te! Welcome to the first episode of Yes na Yes for You, the podcast. Atake. Sobrang saya ko, like legit. Kasi parang 2 years ko tong pinlano talaga sa isang lugar na kung saan ako at ang isang tao lang ang nakakaalam. Isa siyang balcony sa condo ng aking best friend. At isa pa, inumpisahan ko tong podcast. Very special day kasi December 10 ngayon. Ngayon din yung birthday ng dad ko. First birthday niya nung nawala siya dito sa mundo. And I'm very, very happy to share my first episode sa podcast. Syempre with the one and only, my best friend. Actually, in-expect nyo na to, ate. Kasi, Diyos ko naman, hanggang comment section siya nilalagay nyo. Tapos naglagay pa ako sa Instagram. Sino pang gusto nyo makita sa podcast ko? Siya lang din nilagay nyo. Wala kayong binigay na ibang suggestion man lang kung sino gusto nyo makita. So, please let's welcome my very best friend, my LNG, Charlie Fleming! Dahil, ito na yun. Ito na yun. I'm so proud of you. Like, gusto ko talagang first of all, like, just I want to share a message na lang to you. First of all, talaga si Mark, super unexpected yung friendship namin. And dream big siya. Like, si Bakla, dream big talaga. Yes. And I'm so happy to see you grow. Slowly. Like, gusto ko yung mga fantasies natin nagiging totoo. Yes, unti-unti. Kasi like ikaw, di ba, PBB, tapos ako, itong podcast, wishes, pag-uusapan talaga natin mamaya yan. Yeah. Dadating tayo dyan sa mga fantasy na yan. Pero bakla, ito, ang una nating chika is, sino ba talaga si Char at LNG? Life mo before content creation, di ba? So, talagang sino si Char at LNG? Yung name na yan, syempre Char lang. Medyo halata na po siya kung bakit Char lang. Sa dami kong nirinarant sa TikTok, mga kuya, bakit mo? Kuya, ganito. Syempre Char lang po lang lahat. Sa inner side ko po, syempre joke lang po lang. Joke lang. Atake. Pero talagang, I was just a content creator dati. You know it. Started content around 2020. The back in CDO. Pero before content creation, di ba pinanganak ka sa ibang bansa? Yeah, I was born in Saudi. Actually, Saudi. So pinanganak siya sa Saudi. And then half British. Half Filipino. Wow, may British accent ka din. And half Filipino bisdak. Proud ka naman doon. Alam ko Super naman proud. talaga. Alam naman. Doon mo nakuha yung pagka-yapper mo. Tapos, pinanganak ka sa Saudi. Tapos hanggang ilang taon ka sa Saudi bago ka pumunta sa CDO? I think 3 years lang kami doon. Andito kasi si Tita. Tita, ilang taon si Charlie? Ilang years? 3 years lang, no, for me. Nung Sa Saudi, bago pumuntang CDO? No. I was born in Saudi, but then we moved to the Middle East, which was in... where was that again? Baku. We left Baku, which was in the Middle East, around 2009. And then we came here to the Philippines. Oh no, we left 2009 Saudi. Okay, so here's the deal. Seal the deal. 2009, Saudi, umalis ako. We moved to Baku. And then we left Baku around 2012, I believe. And then we came here to the Philippines. We moved to the Philippines, which was in CDO. So doon talaga ako lumaki. Doon ka na Cagayan de Oro City. Doon ka talaga naging fully 100% bisdak. That's where I full bloomed. Full bloom! Pero ayun nga, di ba sa CDO ka nag-start. Pero hindi ka pa naman talaga agad nag-start as ng content creation. So back then, normal ang life ko doon. Normal na life Grabe lang. talaga. Ang ina-expect kasi ng ibang tao, like ikaw sa CDO, ano bang klaseng lifestyle meron ka? Mayaman ba kayo? Like, Sana all mayaman. I mean, there was a time in my life na medyo mayaman kami. Medyo mayaman. Pero sabi kasi ng dad ko, take it away. So, we lived a normal life. We still lived in our family house naman in CDO. Nasa Uptown naman ako. So, mga girls ko in Uptown, you know what it's like. You know the life there. I lived in Uptown. I didn't have a bad childhood naman. I was in a private school, Roseville School. Atake yung private school, grabe. Kaya ka vintage era dati. Vintage era! Mga feeling ko yan lang ang laman ng podcast na to. Parang paulit-ulit na ng mga words. Full bloom! Vintage era! Pero no, yeah. Normal life lang ako dati. Like, I was with my lola a lot. I grew up with my cousins. I had friends. I did so many sports back in CDO. I've done soccer. I've done ballet, gymnastics. Talagang I was really finding myself in CDO. And then when I found myself in content, that's where I really allowed myself to focus on and grow. Yes. So if I've tried different things, content talaga ako nag-stick.
But before content creation, meron ka pa, di ba, like, nasi-share mo pag nag-uusap tayo sa balcony. Sa balcony. Kaya yan na naman ako. Di ba, may mga pandemic struggles din kayo? Kasi hindi naman talaga silver plate, hindi naman lahat Oo, wala akong kutsara tinidor kung meron yung iba. Speaking of kutsara tinidor, iwan ko kung tama ba yung pag-iwan. Kung tama ba yung pagkakaalala ko, bakla. Yung nung nasa airport kayo, ano yung dala-dala nyo lang nung pumunta kayo dito sa Manila? Oh my God! Ito yung kwento yun. Bago kayo pumunta sa Manila, sa airport, yung dala-dala mo lang sa bag. Eto nga. So, di ba nag-content ako? Tapos, syempre, hindi kami mayaman. So, nung pandemic, nag-struggle kami with money and everything. And then, moving to Manila, yung pera ko talaga na ginamit papunta dito was from content lang. Content. So, wala akong dalang ibang money. Talagang no money in hand. Flight ticket lang kami ng kuya ko. And then, ang laman... Ay, hindi pa kasama si tita? Hindi pa kasama yung mom ko nun. Me and my brother muna. Tapos yung uncle ko, nauna kami. Kasi yung mom ko, she was packing our things pa sa studio in house niya. So, nung pagpunta namin dito sa Manila, Day, ang bigat ng bag ko. Alam mo laman ng bag ko, Day. Kutsara, tinidor, tsaka plato. Tapos yung tito ko, ito talaga yung tito ko, magre-reklamo siya sa akin. Sabi, bakit ang bigat ng bag ko? Titingin talaga ko, yung kutsara natin nandyan, ha? Yung tinidor natin nandyan. So, pag at least pagpunta namin dito sa Manila, we didn't come empty-handed. Our condo is full. Yes. Full of joy, love, and kutsara, tinidor, and complete. Hope. Hope! Love, joy, hope talaga siya. So, wag kami frying pan kami. Tapos yung sa isang bag, computer ng kuya ko. Diyos ko, grabe yung mga experiences mo sa buhay. Kaya sila tita rin talaga, yung mami mo. Bakla siya rin talaga na panghugutan ko ng lakas nung nag-start from scratch ako. Kasi di ba nga nung namatay yung dad ko, so kinailangan naming mag-start from zero. Hindi ko alam kung anong... Tito. Yes. Hindi ko alam kung paano yung gagawin. Tapos, syempre, kukunin ko pa yung kapatid ko. Wala, paano to? Dalawa lang kami para yung mga bagat. So, yung mom mo, bakla, naging guide ko talaga siya to a point na yun nga, kinuwento niya sa akin. Okay lang yan, ganyan talaga kapag nag-i-start. Kami nga, si Charlie, ang dala lang plato, tsaka diba? So, talagang Tsaka duvet. I love your family, like legit talaga. Like legit, But- kasi you're part of the family. Yes, I am a Fleming by heart. Amen. That's why I'm called adopted. Adopted. He's adopted sa Pero pamilya eto na, dumako tayo sa pinakang content creation journey mo. Yeah. Siyempre, di ba nag-start ka TikTok. Lip sync lang talaga yung pinagagawa mo nung una. Like, bakla kailangan mo pa bang mag-effort? I mean, given that face card. That face card! Never decline with Paymaya. Hindi, not Pero, sponsored. di ba, there's this one, like, ano yung naging pinakang trend mo dun sa TikTok? Doon saan mo nag-start ka talaga na, uy, nagtitrend. Pinaka-trend ko, actually, I've had 5 accounts na nabanda. So, hindi ko na talaga siya ma-keep up kung saan yung pinaka-trend. Pero yung pinaka-memorable ko talaga sa tao is yung somebody come better na trend. Yung somebody come better, she dancing. Ako gumawa Siya yung ng gumawa DC. nun. But, nobody tagged me. And then, girl, ito pa! Naban yung account na yun. So, it's 5 gone. account. 5 account. So, yung account na ginamit ko yung somebody come get her, yung DC na yun, naban. So, parang ilang months ako na para nag-start again from scratch sa TikTok. Ni buti na lang, hinanap ako ng mga taong bayan na parabang, talaga, na parabang sino siya, na 200 people lang na yan sa following. Hindi kasi gusto ko talaga i-emphasize yun. Si Charlie po ang nag-DC nung somebody. She's a trendsetter. She's dancing like... Kasi dahil kahit ako, hindi ko talaga alam na sa'yo nag-start yun. Kasi nga... Kasi ang daming gumawa. Kahit sila Ate Shuvi, ginawa nila noon. Kasi walang nagtag. Bakit naman Nobody hindi nyo siya tagged. tinag? Pero ito nga, after a few months, parang nag-spark na sino talaga nag-DC nun. Tinag ako ng mga taong bayan. I love you all for that. Kaya nag-boom ulit yung account ko. Oo, tapos kasi nakilala na kita no, dumadaan ka na sa FYP ko, pero ang pinakang natatandaan kong content mo, yung mga lipstick mo, you're on the phone with your girl. Yes. Bakla, sobrang face card mo talaga. Tapos, bakla na, Android era. Imagine, di ka pa iPhone noon, pero yung mukha mo nang lalaban na, kwalidad na Yes, talaga. girl. Like, hindi mo kailangan ng super quality. So, sino to? Bakla, ang ganda naman itong bata. It's not about the phone, it's about the effort. Yeah! Hindi, pero really, to all the content creators out there, just start. Totoo. This is your sign. Kasi look, Yes na Yes for you. As a content creator din siya nag-start. Now we're in the podcast, Fantasies. Fantasy. Content creator now, artista. Artista tayong dalawa na because of Yes. content. So, kahit anong cellphone mo, kahit anong lugar mo, just start. Basta may ma-share ka lang story. Kasi Yeah. may space ka talaga sa content creation. Amen. Lahat ng ipopost mong video, may manonood at may manonood sa'yo. Huwag ka lang talaga kaagad maghangad ng mga malalaking viewers. Queen Yasmin. Yes, Queen Yasmin. Period. Kay Queen We love. And we're following. I love Queen Diba? Yasmin. So, guys, just start. That's the sign. Anong year to nung nagko-content ka na? Yung last account mo up to now, yung hindi na ban? Anong year Ano na na yan? yun? 2020, I think it was 2023. Yung account ko ngayon. Parang 2023. Because
it got banned on my birthday. It got banned on your This birthday. yung account ko ngayon, yung last account ko, it got banned on my birthday. And then ay sabi ko pa talaga nun, give up na ako. Umiiyak. Hindi Syempre, naman ako umiiyak, pero umiiyak yung puso ko na, yung followers ko na wala, lahat ng effort ko na wala. Tapos sabi ko, Mom, hindi na ako magte-TikTok. Kahit ako. Pinorse ako. Yung manager ko, si Attorney James, love you, Attorney. Si Attorney, tsaka si Mom ko, sabi, at tsaka yung tito ko, tatlo sila, Chad, don't worry, you can start again. Baka may plan si Lord. Ayoko ba? Sayang-sayang na 5 account na naban na sa akin. Ganun-ganun na ako. Pero Bakla buti na kahit lang, naman ginawa ko. ako, kahit naman ako, 5 account, sino pa namang hindi matutuyot na yung utak mo kung dami Diba? mo nang pinag-effortan. Ako nga isang account pa lang, parang pasuko na ako Sakit, eh. diba? Ang sakit kaya mawalan, ikaw 5 account pa, Diyos ko. Pero in fairness, bumalik yung followers ko in just 1 week. Yes. So I love the people. I love the connection that I have with my followers. Kasi every time na ban yung account ko, bumabalik sila. Tsaka before PBB kasi, actually nga ngayon medyo ano ka na sa posting mo eh. Like basic na lang. Before PBB, napaka-effort mo talaga. Like simula na nag-friend tayo, sa'yo ko natutunan yung pinaka makukulit na editings. Na para bang sa 0.5 may lagay na mag-shake na effect, may filter, may sound. May red pa yung ganun. Pag napanood nyo, i-stalk nyo yung mga post ni Charlie dati sa TikTok, yung hi guys, it's your baby gay Char, that LNG. May tunog na kaagad, promise, mahuhook talaga kayo sa editing yung skills recent nyo. ko yung I got a condo. Oo, yun. Ano mga pa yun? ganon. Demure pa yun? Demure pa Demure yun. pa yun. Demure pa talaga yun. Speaking of na, sabi mo kanina sa Attorney JCD, na-discover ka na niya nun, di ba? Yeah. 2021 niya ako na-discover. 2021. Pero hindi ako nag-reply sa kanya noon. Kasi hindi ko alam nung kinascout niya ako. Kasi ilang taon That ka... account got banned, so hindi ko nakita comments niya. Oh, si Attorney JCD po, sa mga hindi nakakalam, siya yung manager ni Manager ko siya. Charlie. Attorney James. The best manager. The best! First bias ko talaga si Attorney. I love Attorney. Super supportive. Kahit hindi niya kayo nahawakan, sobrang supportive talaga sa He's a kanya. good best friend siya. Yes, so... Hindi mo siya na-replyan, pero kailan? Kailan mo na nag-decide, ay, replyan ko na nga siya? I think I saw his message around January 30. Nag-message siya sa akin. No, 2022, January 30, nag-chat siya. Mga February ko na nakita sa message request ko. Oo. Tapos sinabi niya na, hi, I'm Attorney James. I'm the manager of ganito, from ABS-CBN. And parang gusto niya ako maging alaga or to try out showbiz, gano'n. Oo. So, pinakita ko sa mom ko na parang, Mom, scammer or not? We do not know, girl. Alam mo ginawa na nanay ko? Dahil abogado nga si attorney. Oo. Attorney nga. Sinabi niya sa pinsan namang abogado, check mo nga sa abogado.com if totoong abogado. Chinek naman, totoo siyang Abogado si Attorney. Tapos ito na nga, sinabi pa rin na kahit abogado siya, parang careful pa rin. So parang nakakatakot talaga. Yes, and then... So na-confirm ko talaga na totoo nga siyang manager. Pagpunta Oo. ko na sa Manila, na may dala-dala akong kutsara tinidor. paano ka nagtiwala? Kailan ka nagtiwala na, okay, sige nga, i-meet ko siya, mag-Manila ako? Kasi nag-audition ako sa GMA, di ba? Oo. So nung binigyan ako ng audition slot, nung online pa kasi yung Ni attorney, auditions si attorney ni nag- attorney. okay. Doon ko talaga nakita na totoo. Kasi sinearch ko lahat ng mga tao sa audition, sino Oo. to, sino yan. At totoo naman talagang sa taga-GMA sila. So sabi ko, okay, totoo to si attorney, totoo. And speaking of that audition, Day, umiyak ka. Online audition. Bakit ka umiyak? Kinuwento to na nanay ko for sure. Audition Alam for ko, Sparkle. Ito ang audition ko for Sparkle. First audition ko, second audition ako Oo. umiyak. Sina Sir Mike na to. Kilala natin yan si Sir Mike from GMA. Hi, shout out Sir Mike. Shout out Sir Mike, we love you. Yes. Dahil sa kanila, napasok ako ng GMA. Ito na nga, kasi pag mag-audition ka, di ba kailangan mo mag-prepare? Sing, dance, act. Okay. Sing, done. Basic. Act. Sige, wala akong experience pero nakaiyak ako. Ay, Huwag perfect, ka. plakado. Ito na nga, dance. May Dance? prepare akong... Dance? Dance kami online. Dance ka pa na mahihirapan? Hindi ako nahirapan sa dance. Ito na nga, Oh, di go, ako sorry, umiyak sorry. dahil sa dance. May music akong prepare, TikTok mashup lang. Oh. Kasi sabi ng manager, gawa ka lang TikTok mashup, okay na yun. So gumawa nga ako ng TikTok mashup. Nilagay ko siya sa laptop ko. Tapos nung pinindot ko yung laptop ko, naglag. Kasi yung laptop ko hindi mamahalin. Pang school lang talaga yun. Tapos naglalag siya. Eh, paano? So, nung pinindot ko, hindi na siya nag-play. Tapos sabi ko, wait, itry ko sa phone ko. Hindi pa rin nagpa-play yung TikTok mashup Eh, paano ko. ka sumayaw? Nag-umiyak nga ako dahil doon. Umiyak ako sa audition kasi hindi nag-play yung music ko para sumayaw ako. Tapos nung umiiyak na ako, sabi nila, ay, maganda ka umiyak. Sorry. Parang gusto ka namin. Oh! Hindi ka na sumayaw. Parang feeling ko
parang kinanta ko na lang. Kinanta ko na lang. Parang wow. Yung Nadala ng iyak. wow. Nadala ko ng iyak. Okay, pasabog yun, day. At yan yung rason ko bakit ako napasok sa GMA. Kasi sabi nila maganda akong umiyak dahil sa TikTok mashup na hindi Sorry. na-play. Wag ka. Sorry. Thanks, Sir Mike. Sa bagay, oo nga naman, maganda ka talaga umiyak kahit nung mga time na drain ka sa PBB, lalo nung tapatan. Ay, Ang ganda mo umiyak naman doon, bakla. Thanks. So, ito na nga. Ito na ang isa sa pinaka-favorite kong chika. Dito talaga ako maaalog, machuchugog talaga. Maalog? Maalog, mapaplakado talaga. Kasi di ba after Manila, kailan ka nag-GMA? 2022. 2022. Tapos ako nag-GMA ako around 2023. This is it. the friendship, The friendship story talaga. story talaga. Kami talaga yung definition nung ano yung, nakalimutan ko na naman yung word. Ilang beses mo yung nakalimutan, Day? Yung bigla-biglaan mo lang silang makikita, tapos Hindi, like Red string theory? Yung nauuso ngayon sa TikTok. Yan, ayan. Organic encounter! Yan, Thanks, y'all! kami ni Charlie, ang Ang pinakang definition ng organic encounter. Pag organic encounter, hindi lang yan about sa kakiatan, sa kalandian. Meron din yan sa friendship. Dahil lang pagkakamit namin ni Charlie, hindi Ano siya... ba? Anong hindi kalandian? Kalandian niya. I mean, wait lang, dadating tayo. Okay. Pero ibig ko lang naman sabihin, hindi yung pag-meet natin and how we became friends, hindi siya kagaya nung sa iba. Like ako, pag nakikisalam mo, hey, hello, my name is Mark, what's your IG? Can we follow this story? No. Dahil, hindi ganon. Automatic na lang nag-followan kami sa TikTok first. Kasi because of Bryce Eusebio. Shout out, Bryce Eusebio. Siya kauna-unahan ko naka-work kasi the story kung ba't ako nakapag-GMA, nag-guest ako sa Tadhana as kumukha kasi sila ng mga influencer no na actor. Influencer pala. Influencer na para umarte, bakla. So, di ba, pumunta na ako doon. Nag-GMA na si Hindi Bryce. siya ma-acting, ma-arte lang talaga Hindi siya. talaga. So, ando na, nasa GMA na ako. Ay, nasa shoot na ako. And then, after no, sabi ko, ay, eto na yung calling ko. Mag-audition. Calling! Kinabukasan, Day, nag-audition ako sa GMA. And then, Natanggap ka? Oo, ang tagal. Kailang step ako, Day. Kung ano pinaggawa ko, nag-iiyak din ako. Tapos hindi man ako marunong sumayaw, di naman ako marunong Hoy, kumanta. pero at least, nasabi mo talaga na nag-audition ka organically. Tapos natanggap ka. Yes. Organic Buka ka. audition. Bakla, sasabi ko talaga sa inyo. And then, after, long story short, napunta na ako sa GMA, na-meet ko si Bryce, and then, Yeah. nag-content pa kaming tatlo. Ako, si Bryce, and si Lee. This is my side of Naalala story ko kung yun. paano kita naging friend. And then, nakita kita nag-comment ng, wah! That's it, pansit. Yan lang ang comment Sabi ko, ko, ay, wahahaha. shit, comment siya. Siya yung magandang babae. Ganyan. So, finalo ko siya. Yung finalo back niya ako, thankfully. Pero finalo back ako ni Charlie, and then... dapat ka. Okay kasi hindi dapat. Pero anyway, baka ayun na nga, nag-follow na kami. There's this one workshop. One workshop lang. Kasi pag bagong artist kasi GMA, lulutuin ka talaga nila sa workshop, sa acting workshop. Medyo Baka namang naluto. Charis. Luto na to, nak. Wala, aesthetic na Baked to. girl serving now. Latina na. So, sobrang ka talaga, like, workshop ka. So, after isang acting workshop ko kay Miss Ana, nung una kasi syempre sabi ko sa Manila, probinsya, Binian City, or Probinsya Cavinti, girls. Laguna. Yeah. Sabi ko talaga ako sa Manila, lahat bago. Ayoko pang umuwi after ng workshop kasi ang aga natapos ng workshop. Tapos sino lang online dito? Dahil si Charlie. As Siya your lang. content creator girl, online talaga tayo 24/7. Yes. Kasi wala tayong work. Wala tayong work I mean, nun. di ba? Totoo naman. Wala Like, tayong work nun. Broke girls kami yes, nun. sabay kami naging broke. Yeah. Magka-batchmate kami. Magka-batchmate tayo. So, at the afternoon, minessage ko, Day, asan ka? Go, ituloy mo. Reply ako. Sabi ko, nandito sa QC, naghahakot ng gamit. Sa likod pa ng Saan ka GMA. puntahan kita? Puntahan kita, naghahakot ako ng gamit. Hindi ko siya close. Hindi kami close, For me, parang, weirdo. No joke. Nasa isip ko talaga, sino ba tong weirdo na to? Di nga kami close. Di kami friends. Gusto nang pumunta sa akin. Weirdo talaga. Sobrang sabi Pero ko. pinilit niya. At Basta- thank God, pinilit mo. Pinilit ko talaga kasi ayaw niya nga. Kasi syempre una, nahiya. Naglilipat sila ng bahay nun. Yeah. Naglilipat We sila ng were bahay. So, moving to Ortigas na nun. yes. QC kami dati. Sa Oo, likod ng QC. GMA. Tapos lumilipat sila sa bago nilang ini-stayan ngayon. Yeah. And then, nag-aakot daw silang gamit. So ayaw niya. Bakla, wala siyang nagawa. Tinuro niya din. Pumunta talaga ako. At pagdating doon, nagulat na lang si Charlie. Katulong na akong maghakot ng mga gamit. Eto na ang kalandian. Ito na nga Diba, ang organic. Ito na yung organic
That's the organic encounter namin. ng friendship, ha? At dito ko nalaman na naglilinis siya. Talagang si bakla naghakot ng gamit, nag-MRT pa kami nakapauwi. May dala siyang 2 bag. Yung isa parang, alam mo yung bag na Isa ako, nakaganito. Oo, nakaganito. Tapos alam mo yung bag na pang merkado. Oo. Nalalagyan mo ng mga gulay. Yan, nilagay namin mga damit namin doon. Nahanakot niya yung isa, hawak niya yung isa dito, hawak niya yung isa doon. Oo, ayun. Tapos pauwi kami nag-MRT. Pero tinong nasa bahay kami. Dito ko nalaman ng organic encounter na may kasalong landian. Crush na si Sino? Antonio Binson. Ate. No, now known as Anton. Now known as Anton. na Okay, siya shout out Antonio Vinson. Bakla nagpapa-shoutout. Dun din kami tumindi yung closeness namin ni Charlie. It's because of you, Anton. It's also Anton. Ew. Charis. Like, Bestie ko yun. Now, nakaibigan ko na si Anton kasi nagpa-shoutout pa ako, Day. Nagpa-shoutout pa ako. Dahil ako nag-video ng shout. Oo, ikaw nga, di ba? Sinabi ko, shout mo si Yes na Yus. Ay, Kasi- kilala ko yun. Shout out din siya. Shoutout, sobrang tuwang-tuwa ko. Not until. Nung nakilala ko na si Anton, ate, isa siya talaga. Dinilit ko yung shoutout talaga. Love you, Ton. Dinilit ko yung shoutout ni Antonio Tropa. kasi ibang klaseng tropa siya. Tropa talaga. I-give ko talaga kay Antonio. Solid Minsan. siya. Nakakawala ng kahit ang gwapo niya, pero pag naging tropa mo siya, parang, ano ba, miss ka nga sa akin. May ganun factor si Antonio, May aminin ganun mo siya, lang. Pero masaya siya. Oo. Masaya kasama si Antonio, kung sa masaya, ate. Alam mo, hindi ko in-expect na mag-close kami ni Anton din dati. Totoo. Kasi nung first time niya sa Jimmy, habol lang siya sa Sparkle Teeth. Siya yung last member namin. Tapos mahihain pa yan. Akala namin lahat introvert. Hindi namin alam ganun yung ugali niya. Funny pala siya. Yes. Dati, ini-interview ko pa yan kasi bago siya sa Jimmy. So wala siyang alam. Sinasabihan ko yun, 24 or TV Patrol. Tapos sasagutin ng mga wrong answers. Talagang tinatry ko talaga maging friend niya dati. Anong paborito mo pagkain? Tenderloin steak. Tenderloin stoic. Ton? That's Pero Antonio talagang Vinson. solid din na Solid kaibigan. talaga. Alam mo, he's the type of friend na if they're talking bad about you in a room, he will defend you. For sure. He will defend you. For sure talaga. Kaya, mataas yung respeto ko kay Anton. As a Grabe, friend, Antonio, good pag friend. napanood niya to, mag-enjoy ka muna dyan sa... Aside from our friendship, at di ba, like ganyan, dun kami nag-start kay Antonio. Doon nag-start ang balcony. Doon nag-start ang balcony, yes. Wherein all the fantasies, They come to life, yun. they come to It life. does. Like, every single time na sobrang nadidrain ako sa Manila. Kasi first time Manila, mag-isa lang ako. And yung family ko, nung buhay pa yung daddy ko, yung kapatid ko, lahat sila nasa Binyan. And I was there, working lang. Tapos pag walang work, tambay lang. Like, After kasi workshop, nag-stop tambay. ako ng school eh. So, Yeah, nag-stop ka that's how we became friends. Ang automatic na pupuntahan ko na is yung place talaga ni Charlie. And then, doon, yun yung ibig sabihin namin, doon namin minimin yung salitang balcony. Kasi, Yeah. sa balcony talaga Dreams come true there. nabuo ang Talaga. chika, nabuo ang Alam mo, connections. sa sobrang broke pa namin nun, si Mark pa nanglilibre sa akin kahit wala din siyang pera. Yes. Pero there was come a time, nagambagan pa tayo sa Popeyes. Oo, nag-ambagan Para tayo sa mapatikim mo Popeyes. ko. Oo, kasi sabi niya, never siya nakatikim ng Popeyes na chicken skin. Tapos si Kylie Chari kasi yung endorser niya. So, Oo. na-intrigue ka. Tapos sabi ko, shit. Sabi ko, dahil masarap yung yung chicken skin ng Chicken Popeyes. skin. Tapos naglakad kami. Pinuntahan talaga kami. Tapos nag-ambagan kami. Nag-ambagan kami, sabi ko, Si Ate kasya ba Shelby to? at ikaw ako, Ah, si Ate Ate Shelby. Shelby. Nag-ambagan kami para lang sa Para Popeyes. lang na chicken makatikim skin. ako nung chicken skin. So, pag binabalikan ko yung mga humble biggie. Pero nakaka-touch lang talaga. Like, kahit nga sila Miss Anna, they're talking about Yeah. us na let's protect our friendship kasi that's rare. Protected, yeah. Medium rare. Ano, steak? Steak? Charis. Tenderloin. So, yun nga, sa balcony, nandun na yung mga fantasies namin. Ano ba yung pinakaunang mga fantasies? Ito yung pinaka-first na fantasy mo talaga, yung Ito podcast. talaga podcast. Yeah. Gusto ko talaga mag-podcast dati pa lang. Like, kasi feeling ko dito ako something mag-excel. Like, kami nga ni Charlie, umaabot yung chikahan namin. Mag-start kami mag-chika 6 p.m. Uuwi ako ng 3 a.m., 4 a.m. Yes. Talaga ba? Like, walang katapusan na non-stop chika. Every 2 minutes, nagsiswitch yung topic. Oh, like, Tapos, yapper, bisaya pa. yes. Kaya mabilis yung salita ko. Para nakukuha niya na nga eh. Oo, ay nako, sa kanya ko talaga natutunan yung pagka mabilis. Ito na, mabilis Ito ka na, na. mabilis na to talaga actually. And then isa pa sa mga fantasies natin is makapag-aral. Dahil. Like, studying. Okay, eto na nga. Fantasy talaga namin mag-aral. Si Marcus right now, promote natin. Marcus and Thames. International School. Yes! Nakakainis. Ako. Fantasy ko din talaga mag-aral kasi actually when I was like a kid, when I was in elementary, nag-stop talaga ako mag-sports nun para mag-scholar ako for high school. Kasi ganun yun eh, parang grade 4, parang line up ka na. Tapos grade 5, magsa-study kayo after school. At ako parang, no, I have to stay after school kasi I need to study for the scholarship exam. Scholarship exam? May ganun sa Philippine Science High School. Oh, Yan yung Science school. High School, brainy.
Yan yun. Eh, si ate girl mo, naabutan ng pandemic. Wala na yung fantasy ko na mag-aaral ng international or Philippine Science High School. Wala na talaga, sumabog yung fantasy na yan. Pero at least, nakikita ko yun si Mark nag-fulfill Yes. fantasy na yan para Kasi, sa amin. back then nung nasa balcony, ako nag-stop nga ako ng school because Yeah. of work. Si Charlie naman homeschool. So, Yeah. wala sa aming dalawa that time ang nakaka-experience ulit ng school talaga. face-to-face classes setup. Organic encounter. Yes, Charis, organic encounter na naman. Organic Ayan na naman school tayo sa organic talaga. encounter. That's the word of the day. Yeah, Organic encounter. Pero yun nga, so nung nakapag-aral ako, grabe sobrang, na-fulfill ko talaga yung fantasy. Call ko si Mark. Mark, anong ginagawa mo? Wala din, nasa-stress ako, nagsistudy for finals. Fantasy! Nagsistudy. I'm stressing out kasi finals na kasi. Actually, sinasadya na namin yun. Tapos minsan kahit wala naman akong pinoproblema sa school, minsan, nakakainis yung prof ko. Like, ang dami niyang pinapagawa. Cramming ako, day. Cramming! Lahat ng Na mga... para bang nung sa balcony, wala kaming aral-aral masyado. No? Na parang, Lahat. alam mo, we've gotten to a point na parang yung pag-aaral is such a privilege talaga. Yes. It's such a privilege talaga. talaga. Yung knowing that you get good education and you get to put yourself Yes. in time sa school and to meet people and everything that yung mga foundation day, yung mga ano yung mga 1 week na yung Intrams. mga intrams, ganun. Never ko na-experience yun. Yes. Kaya it's always a big fantasy kasi pangarap ko mag-scholar. Tapos, fantasy pa yung mga Oo. intrams. Never ko talaga na-experience. Kaya fantasy talaga mag-aaral. Kasi si Charlie, kapag may mga school event, ako talagang full support siya. Last time nga, di ba, pumunta siya sa Kindsip. school, sa The Kindsip, nung may booth ako, na kung saan yung mga bote doon, yung palang content niya, kung ano yung pinaglalagay. Hindi po totoo yun. Hindi ko po nilalagay sa puwet ko yung mga flavor nung Hindi totoo. fruit soda. Tapos yung mga comment ng mga kaibigan natin. Kinaya niya yun. Kinaya niya yan. Wait, enough about my fantasies naman bakla. Like, fantasy mo naman kasi natupad na yung fantasy ko. Ano ba mga fantasy ko? Like, yan nga yung podcast as mag-aaral, school. Ikaw, Dai, di ba, what's your fantasy? Share it to us. Ano talaga yung pinakang gusto mo before? Like, Dahil hindi pa balcony yung fantasy ko na to. Yung PBB talaga. PBB, di ba? Like, CDO pa lang na-share Hindi mo ko na. nalaman na parang medyo gusto ko pala mag-artista kasi nakita ko yung PBB dati. Oo. Nood ako PBB 8. Tayo ngayon ay 8. Nood ako Yes, dati ng PBB. PBB 8 nung kailan to? Nung pandemic. Kasi yung cousins ko nun, nag-audition sila sa community. Eh, right before community, may PBB 8, di ba? Kasi pre-pandemic. Yun. So, doon, nung nakita ko, sabi ko lang, parang interesting tong PBB Parang Yes. intrigued na ako. Gusto mo kasi siya talaga, like, nung balcony, every time na mag-ano ko, sabi ko, ano yung pinaka ng pangarap mo? Like, bet mo Oo. talaga sa showbiz. Sabi mo talaga is PBB. Yeah, PBB Pero- and fashion lang talaga yun. Yes, Yeah. PBB and fashion. Gusto mo talaga mag-model, mag-walkathon. Mag-aura-aurahan. Which is gets ko naman kung bakit gusto mo talaga mag-fashion. Like, Dai, I mean, do I need to explain it? Pero, Hindi. Talagang hilig ko lang siya. That's why we watch like runways together, di ba? Yun talaga yung doon talaga ako nag-aura. That's where I Yes. release my best Aura. stress. For fates. Out of forces. Nung first time namin manood ng runway together, doon talaga ako Yes. nag-aura ng bongga. Me and my mom made that outfit. Yung denim, yung leg warmers, Oo. denim corset, tapos First naka-dress time. lang ako. Oh, I love those days. Special day din sa akin yun talaga. Like, core memory talaga sa akin yun. Ang dami nating Core memories memory, together. nung day na yun, parang ang dami nangyari. I Na love it. ayoko i-share. Like, hindi ko Atin i-share. lang yun. Ipagdadamot ko yun. Amin yun. Amin yun. Amin yun. Sorry. Sorry, y'all. Sorry, Pero sa amin Next yung... episode na lang yun. Sa amin yung runway na yun. But maybe soon, ma-share namin. Eh, di ba since runway nga and then PBB, pero during that time, alam na, we're both aware na it's impossible nga. No chance. Zero No talaga. chance, kasi- GMA tayo. And Yeah. then, Collab boom, happened. pumasok ang PBB collab. How are you feeling during that time? Kasi hindi ka naman talaga Hindi talaga, auditionee. wala talaga ako sa Auditionee? No, kasi maririnig mo yun sa mga ibang artista na, huy, my God, na nangyayari ng Oo, naririnig. audition. Di ba parang nag-audition ka Yeah, din? even I audition. I have so many of the artists audition, pero ako, hindi ako pina-audition kasi adults na. Adults nga. Pero ito nga, parang nilalagay pa rin ako kasi sabi nila yung kwento ko daw pang PBB. Yes, during that time. Yeah, kasi yun yung sabi nila, mature na bata na mature, ganun. So yung
sabi ng mga handlers namin, parang Pwede. yung line, Pwede. yung storya ko, pwede pang Yes. PBB. Kaya nilagay ako sa lineup. And thank God, one of the last auditions, last Oo. batch na ako naka-audition nun. And thank God, pumasa ako sa first Clutch audition. ka nun eh. Clutch talaga. So clutch. Kasi like, even unexpected. Even me. I don't have Even- idea. Diba? Sabi nila, wag kang mag-tell sa ibang tao. Talagang nakinig ako sa mga Galing handlers Charlie and during sa that time, ABS but- and sa PBB. I didn't tell anyone. I audition, ako, sorry, nasabi ko talaga kay Charlie kasi Charlie is my homie. So alam niya talaga Yeah. all throughout if yung process ko about And alam ko din fantasy mo yun. Yes, super fantasy ko Yeah. talaga ang PBB. Nakapasok na po lahat ng friends namin. Baka naman, direct. But yeah, if ever. But anyway, this is your story nga na yung wala akong ka-idea. Like, on a random day, merong event sa GMA. Tinawag ako ni Charlie na punta ka ulit tayo sa bahay. Punta ulit tayo sa bahay. Let's eat. Pinilit ko talaga na Pinilit niya ako. pumunta siya. But never niya talaga akong pinilit. Yeah. But I was trying so hard. Di ba Yes. parang may sinasabi ako sa'yo na abangan mo may project ako. Oo, sabi niya may project ako. And then, Nakaupo kami sa Tomorrow Cafe. oh my gosh, I'm excited. Kailan taping? Ganun pa yung tanong ko. Kasi really, hindi ko talaga na tunugan. Yeah. Hindi ko na imagine na you're going inside because it's an adult edition and Yeah. it's very, very impossible for you na makapasok doon kasi nga, tay! Adult na nga. Ilang taong ka nun? 16 years 16. old? Lalabang ka. Kaka-16 ko lang nun. Yeah, kaka-16 mo lang. So technically, parang 15 ka pa lang din ng time na yun. So, Kasi that was Feb. Yes, Nung auditioning ko, Oo. February. So, girl, I just turned 16 and I was like fresh out of the farm, kumbaga, Grabe sa carrot yun. or something. And then, nag-start na ano na yung PBB. May iba akong mga hinuhulaan. Feeling ko, ito siya, pasok, ito siya, Oo. pasok, ito siya, pasok. And then, nag-start na PBB. Yung mga nakataklob na lahat. Pero before mag-start ng PBB, like 2 days or 3 days, si Baklang Charlie hindi sumasagot sa mga message ko. Tawag na ako ng Nag-chat ka tawag. pala nun? Oo, Day, saan ka man? Makita tayo, Day. Like, Siyempre but- kasi kinuha na yung cellphone ko, naka-hotel arrest na ako. Naka-hotel arrest na sila. Oo. So, ba't sunasagot? Kasi mama din hindi sumasagot for sure. Yes, and at the same, pero hindi ko pa din talaga na tutunugan na impossible. Wala, never pumasok sa PBB to. Sabi ko lang baka may ginagawa or busy nga doon sa project niya or baka may taping or anything else. So sabi ko talaga, ano ba yung business Charlie? And then, there's this one day, nasa church ako. Wait lang, add ko yan. Yung church natin, like isa pa pala yan sa pinakang core sa highlights ng friendship namin ni Charlie. Oo, She church was the one who talaga. brought me to church. Of course. She's the reason why na-know ko si Lord. So sa mga iba dyan na nagsasabi, like nakakabasa kasi ako sa comment section nung nag-PBB si Charlie na performative ang pag-share. No, I am the living proof na totoo po yun. At kahit ako, nagre-recruit na din ako ng mga tao na makapunta sa church because it really do change your life. Because like, syempre you have it in you. Like, if you experience God once and you know that it's good, why not share the goodness, diba? So bakit mo yung pagdadamot ng Yes. Diyos? She didn't even force me. She didn't even force me to Yeah, go. Sabi niya lang, take if you your time. want, Ganun lang. if you want, take your time, your own pace, basta punta ka lang if you want. Pas, anyway, ayan, siya talaga yun. That's what I say talaga na if you want to get into my world, come to church with me. Yes. Kasi if you want, that's the only thing. My world is God. Syempre, hindi ako perfect na tao, but Yes. it's not wrong to try to be perfect, diba? Amen. So, talagang whenever I tell someone that if you want to get to know me, if you want to get in my circle, and to really know me personally, come to church and get to know my God, and you'll know me personally. And Mark went down to that level. Yes. Mark went deep to that level na pumunta talaga siya sa Yeah. church and It's not came even to my that hard for me to go to, sa church na yun. Because you have, ano yung past mo sa church? Di ba church gay? Charis, hindi. Di ba you were part of like sa church dati? Ano yung ginagawa mo dati sa church? Sakristan. Sakristan I'm si from girl. LND. Like, like belting. I mean, former sakristan din Ikaw ba talaga yung ako. naglalakad sa gitna, yung sa church dati? Yes! Ayun yun! Bakla, main character syndrome ako nung time na yun. But anyway, that's how our friendship parang na-solidify talaga yung Got friendship namin. It's stronger because of the church. Sa shout out po sa Green Hills Christian Fellowship. I love you. I found family there. Balik tayo sa PBB mo. Hindi ko na nga alam, di ba, na papasok ka. So, nasa church ako. There's this one yun nga. Nasa church ako. And then, in-announce na ako sino yung pumapasok. Swipe ako, Will Ashley. Ay, pasok siya. Ay, pasok siya. Ay, pasok siya. Dahil last slide ka. Nasa church ako. Kasi sino ba naman ako, te? Last Nung- slide ka dun sa mga sinuswipe ko. Pag ko, bakla, nagkang sisigaw talaga ako sa church. Even yung mga tao sa loob ng church, tumingin talaga sila sa akin. Laruso talaga. Like, akala nila Akala nila kung may anong nangyari miracle, sa akin. ganun. Akala nila may emergency sa family or whatever na parang may hospital. Pero promise, kulat na gulat talaga ako. Oh my God. Tapos promise, OA na ako. OA. I was shaking during that time.
Dahil sobrang nanginginig ako talaga. Shit. Oh my God, Charlie is inside the Nasaan house. aking salamin? Kaya pala, itong back lang to, ang sarap suntukin. Hindi man lang, wala akong ka-idea. I was caught off guard. Pero alam mo, the next thing that I did, 5 minutes muna akong or 10 minutes, maybe 15 minutes na kinom ko muna yung sarili ko na isinisink in. Kasi ang hirap niya, i-ano sa katawan ko eh. Oo, dahil parang, alam mo talagang kasi nakikita tayo almost every week eh. Tapos So- bigla na lang, if ever, like 3 months, hindi tayo magkikita. Yes. So, nung nag-sink in na siya, alam mo una kong ginawa? Oo. Edit. TikTok post agad. Content creators talaga tayo, ma. OMG, my best friend is going to the PBB. And I was crying sa church Yeah. talaga during that time. But at the same time, parang ang bigat sa akin nung pag-PBB mo. Kasi, wala, syempre, I was caught off guard. Nakapasok ka. Sorry. And wala tayong parang, dahil pag ito, nakapasok ako. And Yeah. nagulat na lang ako kasi, syempre, Wala akong signal sa'yo kahit no, I didn't give you like one hint. I didn't give you one signal na Yes. parang, hey, I'll miss you when I go inside. Wala. Wala. Wala talaga. Like, And- no, none of my friends. Talagang none. From Mark to Lee, none of them knew. And From my during that family, time- no one talaga. during that time, siya pa yung homie ko. So, siya yung parang, one call away ko. So, if Yeah. ever may gusto kong puntahan or wala Naging akong sandalan talaga tayo sa isa't puntahan isa. lang namin yung isa't isa. And during the Yeah. time, oh my gosh, saan ako? Parang ganun. Oh! Saan ako pupunta ngayon? But at the same time, well, si tita naman is very welcoming. So, nakapunta-punta ba din talaga ako sa bahay mo during that time. And then, You still had a balcony? yes, I still A new had balcony? A new balcony kasi lumipat na sila Lumipat ng ako unit dun, nyon. yeah. But yeah, anyway. Since nung nakapasok ka na, going in sa bahay ni Kuya, what was your goal? Meron ka bang parang taktika na... Tactical! Pero parang Hindi ko talaga inisip yung mga ganun-ganun. No? Yung parang kailangan ganito ako sa loob ng bahay, ganito yung image ko. Wala talaga kasi wala talaga ako masyadong goals. Like hindi ko inisip na mag-big winner ako or tatagal ako. Basta sabi ko, makapasok ko lang ako and I'll do what I have to do. Pero, itong before ako pumasok sa loob ng bahay ni Kuya, my friends prayed over me. So madami kaming, ang sinabihan ko lang talaga was church friends ko. So, Church sorry, friends. hindi kita sinabihan. Alam ko like nag-church tayo, pero hindi kita sinabihan. No, we're the Oy! same industry, Okay. gets. Yeah, basta I didn't tell you. Ang sinabihan ko lang mga church friends ko, ng mga missionaries ko, mga Yes. mommies ko, sabi ko, pray for me kasi baka papasok ako sa loob ng bahay. And then, yun na nga, ito na nga, last night ko out in the outside world na para bang papasok na ako or pupunta na ako sa ibang bansa na para bang missionary ako, di mo makikita yung mga pamilya ko at para bang talagang, okay yun. So, I Nag-drop asked na for naman siya. prayers. So they all prayed for me. They all gave me a verse each. Tapos sabi nila parang, you're like a missionary who's going into a place that you do not know of. You don't know the people, you don't know the language. Parang ganun. Parang missionary talaga. And so like, the mission of a missionary is to share the gospel to everyone. And so, sinisip ko na missionary ako sa show business side. And so that Yes. was my goal. It wasn't really like a goal talaga na manalo or anything, but was to share the Wow. gospel. So- Because that's my purpose in Yes. life. And actually, I can still remember na sinabi mo na ang pinakang goal nyo talaga kung bakit din kayo pumunta dito sa Manila is not talaga sa showbiz. Yeah, that was just one of it na parang thanks God for opening the door. But Yeah. of course, every door that God opens, it's The also goal- for His glory. Yes, the goal is to share talaga And to yung share gospel the ever gospel was since. for His And I glory. expect that from you, to be honest. At actually nga sabi ko, We. Charis. as in, like knowing you, Dai, parang nakalagay, ito na manifest ko talaga to. May dalang Bible si Bakla, imposibleng wala. Ay, May kasi dala talaga akong ako Bible. ganun. Yun talaga, syempre, like, I brought a Bible with me wherever I went. And I was so happy kasi, actually, ito, I almost left my Bible. Oo. Kasi sinabihan ako ng my Bible sa loob. Pero sabi ko talaga sa sarili ko, na, Dadalhin mo I need siya. to bring my Bible because Dadalhin mo I have everything is there. My life is there. Everything that I've highlighted and I've learned, it's all there. Grabe. So I couldn't leave that. Tapos nung nasa loob ka na, like, ang tagal na, how hard is it? Like, this is your first time na ma-isolate ka sa parents mo, Yeah. sa family mo. Yeah. How hard is it? Girl, it was bakla. Ang hirap talaga. Gano'ng katagal nung na-homesick ka? Parang ilang weeks na lang. Homesick Ilang weeks ka na. sinabi ko na agad, I miss Mark eh. Di ba? Alam mo yan. Yes. Alam mo yan. Basta ilang weeks na. Kasi before I went inside sa loob ng bahay ni Kuya, wala akong work. Wala talaga akong work. At nag-prepare ako ng work. At nagpapapray talaga ako sa mga kasama ko sa church na pray for me para magka-work ako. Oo. So every week na sa church ako. Sunday I'm at church. Saturday I'm at youth. Friday I'm at young adults. And then Monday to Friday, if ever tambay sa balcony. Tambay sa balcony. Ganun. And then school,
content. Yes. I wasn't doing anything, but I just kept praying, kept going to church. Sabi ko, I'll stay faithful na God has a plan for me kasi wala akong work, wala na akong money. Yes. And like all my money, like I had to do stuff with it na. Binayaran ako ng school and everything. So I was really praying for work that time and I was just staying with God the whole time. And super unexpected yun nga yung pagpasok ko sa loob ng bahay. So, una ko talagang na-miss nung pagpasok ko sa loob ng bahay is church also. Like, syempre, other than family and everything. Yes. I miss just going to church and being like in God's presence talaga. Like, mahirap pa talaga sa loob ng bahay. Oo, te, mahirap talaga. As in? Like, emotionally, you're gonna get so drained. And, like, Kasi una mo ang Kahit cellphone ako- eh. Yun lang, ay, walang cellphone. Walang cellphone? Kami, hindi namin inisip yun nung walang kaming cellphone. Sa'yo ko lang masaya malaman, kami. bawal kumanta ha. Bawal kumanta. Pero masaya kami wala kaming phone because we felt like we were really connected to everyone Oo. else. Na parang nabalik namin, para kaming bumalik sa mga childhood days namin na walang phone, naglalaro pa, Walang pake sa kung anong nangyayari. Oo, wala kaming pake kung Oo, anong get. nangyayari sa mundo. Basta kami masaya kami. Oo, gets. Para kami nasa kalsada lang. Ito kasi, like, ito yung tanong ko talaga na if ever dun sa loob ng bahay ni Kuya, since ngayon nakalabas ka na, napapanood mo na yung episodes mo, meron ba na nangyari sa loob ng bahay na, na wish mo sana na naipakita dito sa outside world? Of course, meron na yan. Parang, syempre, there were a few clips. Madaming talks. Oo. Parang mga pinapag-usapan namin ni Brent, ni Ralph, and Dustin. Like, people don't get why we're so close. And Esnir, people don't get why we're so close because hindi na-era yung mga talks namin talaga. Me and Brent and Esnir, napag-usapan namin yung condo ko. Before I went out, like, I kept telling them that I wanted to get a condo para may place na ako para mag-content ako. At sobrang saya nila na nakakuha akong condo ngayon kasi I kept asking advice sa kanila on how to be a content creator because they're like peak. Of You know course. it, that's Esnir, that's Brent. Brent, You know what I mean? the OG man. OG na yan, OG yeah. aesthetic, They're like- good. If branding, they're really good. And then sila Ralph and Dustin naman with Brent also. They really encouraged me to act my age. Sila talaga To ano, sorry? To act my age. Ah. Not in a sense na parang maging Gets. bata ka, balik ulit bata ka. Gets. Pero they really encouraged me to have fun. Because that's Yes. something that I've been missing out eh. Actually, totoo kasi sobrang mature mo dahil sa No, but edad alam, mo. kahit yung pag example, gagala tayo, di naman ako gumagala eh. Like, ikaw na yung pumupunta sa bahay para gala na Makabonding yan. tayo Para or- makabonding na yun. There was never a time na parang I went out to see you. Oo. Parang, hindi masyado akong ganun kasi I don't really go out that much. But when I was inside, when Brent and Ralph and Dustin kept talking to me, encouraging me about that, that's where I appreciated my friends more. That's why I appreciated Mark more. Cute. Sila Lee, sila Yes. Bryce, sila Joaquin. That's where I appreciated them more because I realized that they were the people who were bringing me out and for encouraging me to go out and have fun and act my age. Also sila Marco. Sila talaga yan. Akong saya-saya ko na nung nasa loob ka kasi nakikita ko, oh my God, kasama niya si Ralph. Meron kasing isang clip doon na doon pa talaga kayo nagulat. OMG, kilala mo si Mark! Yes, oh my gosh, you know Mark. Oh my God. Nakita ko yung clip na yun. And That's why naging safe space ko si Ralph kasi kilala ka niya. kasi nga 1 week kaming nagkasama sa Meisner workshop. Yeah, So they talaga were in siya a sa workshop mga together. bossing! Pero nakakatawa kasi nasabi ko, oh my God, ang cute naman noon. Nung moment na yun, parang main character area ko noon. Oh my gosh, Yeah. alam mo si Mark. Tapos kinukwento mo ba yung pagka-balcony fantasy natin Yes, yung time yes, na yun. yes. And during that time, nung mga panahon na yun, sakto din yung labas nung clip na yun. Kasi nung panahon na yun, ano na kayang nangyayari kay Charlie sa loob? Namimiss mo ako Namimiss ko nun. na. Tapos bigla may lumabas na clip na yun. Okay. Uwe. I'm secured. Secured! But parang ayun lang talaga. Kasi nga 'di ba wala tayong maayos na goodbyes Wala before talaga. ka talaga so, at least pumasok. at least alam mo na iniisip pa At rin least talaga yun. Tsaka kita. pag mag-comment section, need ka ni Charlie, she's always crying. Mga ganun comment sa True. akin. Kasi, Actually, may pinakamalala talaga akong cry sa loob. ano yan? Oh my God. Feeling ko alam ko na to. I think chineka ko naman to sa'yo. Pero yung pinakamalala kong moment talaga sa loob ng bahay is nagpanic attack ako na hindi nila inere yun. And that's why naging close kami ni Ate Michelle. Michelle D. Ate Michelle. Oh, I Because love her. I think Ate Michelle D studied psychology, if I'm not wrong. Basta she studied psychology, right? I'm not sure. Pero Not alam ko sure. sa Lasal siya. Check na natin. Kasi alam ko she studied like psychology yata noon. So, and then, nung nag-panic attack ako, she was the only person who noticed na panic attack na pala yun. So, everyone was trying to get close to me na parang, hey, are you okay? Are you okay? Ganon. And, nobody, okay, here's the thing, like, nobody know, I was starting to have a panic attack. Parang early symptoms na siya. Nasa Yes. corner ako ng room sa bahay ni Kuya. There was a corner that I was sitting at. And then,
Kasi I was breathing. Kasi I noticed na parang hindi na ako makahinga, iiyak na ako. Tapos biglang lumapit si Kira, and then lumapit si Josh. Tapos unti-unting na-notice na nila na parang may panic attack na ako Yes. nangyayari. And then they didn't know what to do. But they kept coming close, they kept surrounding me. Mas lalo akong na-overwhelm, mas lalo akong umiyak na sinasabi ko talaga, no, it's okay, I'm okay. Gumagano na ako, makagulgul na ako Kasi na hindi ako makahinga. Ang light mo lang ikwento pero malala yun, di Pero ba? sobrang lalaki. I was in a corner, Yes. nakayuko ako. And then, Ate Michelle na-notice niya and she knew how to handle it. Kaya nilapitan niya ako. Tapos she was like, let everyone move away. Ganon. So, it's Ate Michelle, ako. And then she let everyone move away. I couldn't even look at them. Like, hindi nga ako nakatingin na talaga sa kanila ng maayos. And then, that's when Dustin was the one who rang the doorbell and then brought me to the confession room. Tapos binigyan niya ako ng brown paper bag to breathe. That's why close ko din pa talaga si Dustin. Kasi Hindi he ka was naman the one who helped nilabas me. ka ba ng bahay noon? Hindi talaga ako nilabas. Ang nangyari was, sa confe ako, pero may dinala silang... Nandun si Ate Michelle. Wala. Wala Ako na. mag-isa Ikaw sa na confe. mag-isa nun. Ah, okay. Hindi pa rin ako makahinga. Nakausap ka ni Kuya? Tinatry akong kausapin ni Kuya. Di ko Okay. siya makausap na maayos. May dinala silang medic. Gano'ng katagal before ka naka-recover? Bro, I think it was 3 hours. 3 hours? Oh, So, shoot. Ang there was a tagal. time na nagkikwento yung ibang housemates. Wala ako doon. Nung may throne, Oh, ano yan? yung throne, yung... Gets, oo. Di ba na episode na nag-share kami lahat Oo. sa throne? Ako yung una nag-share, tapos nag-share si Ate Clang, nag-share Oo. sila Esnir. Pinapanik at Nakapanik attack ako nun okay, nung gets. sila na nag-share Makes yung sense. iba. So, yan yung time na hindi ko alam na nag-out si Ate Clang. Wala ako nun! Wala ako nun nag-out si Ate Clang. Paglabas mo, hindi mo alam. Oh, hindi ko alam bakla siya! Ako na nga walang alam na bakla si Ate Clang. Tapos, eto na nga, lumabas ako kasi nagpanik attack ako okay na, couldn't breathe, na oxygen na ako, parang I was passing out na, okay na ako 3 hours later, I go out of the confession room, Ate Clang nandun. Oh, FOMO, hindi mo alam. Sabi ko, hindi, JOMO na tayo. Kasi Ay, JOMO? panic attack. Joy of missing out. FOMO kasi fear of missing out. Tapos sabi natin lang, anong JOMOs? Yan din. Sabi ko, joy of missing out. Tapos wala, FOMO. Nakaupo na ako sa labas. Oo. Okay na, everything's fine. And then nung pagkahapon, bigla siya nag-out na parang, ay hindi Bakla mo alam. siya. Oo, bakla. Tapos sabi niya sa akin, parang, hindi ko maalala ng maayos, pero sinabi niya sa akin na parang bakla ako. Or may something na gano'n. Tapos sabi ko, what? Tanda pa yun. Nagulat ako. Tapos sinabi niya, ayun nga, wala ka pala noon. Kaya pala, wala ka nung nag-share ako kasi Gosh. nagpanik attack. Sabi ko, wow, kaya pala sinabihan mo akong FOMO kasi hindi ko alam na nag-out na siya, na wala ako. Oh my God. So, nakakatawa yun. Pero yeah, that's one of the things that I wish na na-ere. Kasi Na-ere. panic attack ako. Hindi ko alam na bakla si Ate Clang. Tapos paglabas, nag-out siya sa akin. So, na-special ako. And then Shakira happened na die and then na-evict kayo. Yeah. And then pagka-evict nyo, paano mo, in-expect mo yung mga changes na mangyayari na bigla kang kilala ng mga tao. You were so dahil- relevant. Hindi talaga kasi nung sa loob kami, iniisip talaga namin na parang hindi naman natin alam kung papat ba Oo. yung episode natin, yung mga PBB natin. Kasi ayun, last watch magaling sila. Malakas Oo. sila. Yung Oo sila naman, Fiang, syempre. sila PBB Sila 11, Therese. sila Jazz, sila Rain, Oo. Kai. They were big. They were big talaga. Iconic Parang din that yung was a season na yun comeback eh. for Oo. PBB, diba? For everyone. Oo. So when we were inside, lahat kami naiisip namin na halas, siguro hindi natin alam kung mag-work to. But sabi namin, it's historical. Thanks God that we're part of such a Yes. historical start of PBB for GMA and ABS. But we weren't expecting talaga na we would hit. Like hit talaga, Day. thanks God. Thank you, If Lord. you oh my God. So, even me, nabubulol ako. But kasi nung pag inaalala ko siya, even I don't know kung paano ka na-i-approach nun. Because I really don't know kung paano mo iti-take yung mga changes na nangyari sa buhay mo. But then, dun ka agad ako nag-sleep over. This That night girl, talaga. pagkalabas niya ng bahay, hindi siya natulog until 6 a.m. or 7 a.m. if I'm not mistaken. Doom scrolling. I was doom scrolling for 2 days straight just to catch up with everything that's happening. Because I was Syempre, so overwhelmed. Like, I have my phone. Wow. Parang ganun na eh. Sleepover agad and then we went straight sa church. Yeah, we went straight to So, church. ayan na, pumasok na yung mga work, pumasok na yung mga interviews, like, dun mo na nararanasan ng changes talaga sa buhay na, Yeah. oops, it's really happening, may mga pagbabago This na. is it, pansit. And then, you have no plans na, di ba, of coming back. Wala if talaga, ever. like- And then wildcard happened. Even for wildcard, I was hesitating because I knew I had work already. I was
thankful, I was contented. Oo. And I didn't know what else to do inside the house. And I noticed like there was drinking na, the girls were drinking na. So I was Yes. thinking, it's Okay probably na. not time for me to come back anymore. Because it's an adult season anyways. I'm really an odd one out naman. Ang timing, ang perfect din ng timing nung pagkaalis mo ng Shakira. Kasi kumbaga parang, you've done your part, you've done your Yeah. job. Naakala natin, yun na yung will talaga. Yun Kasi na, na-share yun mo na na yung yung kay hostel Lord. and I shared everything. a bit, And thanks, since adult season nga siya, so parang okay na. Okay parang na. feeling natin okay you na knew eh. it. We were okay na. Parang we didn't even hindi nga kami nagbagsak ng wildcard, honestly. Kasi sabi ko, Yes. if it's God's will, it's God's will. Amen. But I'm not gonna galaw anything. I'm not gonna touch anything. Yun na yun. Funny story sa wildcard, Day. Papasok ka na sa wildcard. We were both expecting tawag pa. Nasa akin pa yung nameplate ni Charlie. Hindi ko na naibigay. Hindi niya kasi nga, nauwi sa akin. Hindi naman siya papasok. Oo, yun na Day, talaga. ang ingay ni Ashley nun. Yeah. We were both I was expecting Ashley Yeah. na papasok siya nun. And Yeah. last call ni Charlie before i-shoot yung wildcard. Day, mag-shoot lang kami after nito, magpunta na tayo Starbucks. Punta ka na Starbucks. So, magbubook pa Oo. lang ako pa Starbucks. Kasi sabi ko magkita nga kami. Mag-Starbucks Kita nga tayo. kami kasi nga wala naman ang Oo. wala na, alam namin sure Ashley na eh. Yeah. Bakla, biglang tumawag sa akin si tita. Si tita umiiyak. Sabi ko, tita, ano nangyari? Nakapasok siya. Mark, nakapasok siya. Gusto ko yung umiyak pa yung mom Kung ko. kailan nagbaband na ulit kami. Parang may mga ganong eksena. Sabi ko, ha? Paano? Like, I'm not even aware kung sino na yung mga nagbabagsak sa'yo. Wala Yeah. akong idea Even during that me, time na. like, I'm just Ang thankful. lakas mo din I'm really pala, thankful. Day. Like, ang daming mga nag-invest din talaga sa'yo. So, ano yung pakiramdam nun na alam mo na yung nangyayari sa labas, but at the same time, bigla kang pumasok. Girl, Challenge mahirap. yan eh. 1 month ako sa labas. Mm. 1 month inside the house, 1 month out. Like sinabi ko anong tawag dito, yung nagpuksaan kami ng mga ex-housemates Oo. na I really said it was hard to adjust. And there was even a time where I was crying to Ralph Oo. and I was saying, Ralph, it's hard. It's so hard. But like, I was really just leaning on him kasi he knows what's happening Yes. outside. We both know what's happening. He was out for a week, I was out for a month. So, he really understood me inside and out na siya. Kumbaga, inside and outside PBB, like Ralph knew. Dun na- So, it was hard for me just coming inside to really adjust to kuya and everything. Kasi wala na akong rules Yes. sa labas ng bahay. Parang, And pinilit mo ba kalimutan yung mga nangyayari sa labas? Pinilit mo alisin sa utak mo? Oo, pinilit ko talaga. And I'm not the type of person who like really takes note of everything Yes. na kailangan alam ko to Oo, para oo. pagpasok ko ganito. Kasi wala talaga ako expectation na papasok talaga ako. So wala akong tactics. Talagang no. Wala talagang nasa utak ko. Wala akong hinahawakan na dapat ganito ako. Pero Dapat it's very hard, no? Kasi ganito syempre ako. sa subconscious mo, nandun pa din yung mga, meron kang For alam. me, the hardest part lang siguro was adjusting to Kuya's rules again. Kasi when okay. you come out, you're free. You can talk, you can say anything you want, you can sing, you can Yes. dance na. But when you come back inside, you can't do those things anymore. You have to follow the rules, you have to do this. Back You from- can't wake up at like 10 a.m. anymore. You have to wake up by the call time na. So coming in, it's like, Kasi nga tawan-tawa nga ako, What is parang this? ayaw nga maririnig yung sikat na sikat. Oo, ng Pinoy. Day. Kasi parang wake up call mo siya ulit. Parang wake up call mo siya, di ba, bakla? Like, you know what I'm so excited to do? What? When all of my friends from PBB come out, I'm so excited to play their theme song. I'm so excited to play their theme song. Wake up, y'all! Pag mag-sleepover kami, huwag kayo, I will play that theme song. I'm so excited for them to come out next ang year. I miss saya. them. Like, yung journey mo talaga, sobrang, si Lord yun, like, lumabas ka, wala na nag-expect na papasok ka. Ang buong mundo ina-expect si Ashley papasok. Then, ikaw pumasok ka. And then, after nyan, the rest is history. Third big winner, Charis. God, amen. And then, nag-back to normal na sobrang Back to saya. normal na ulit Nag-back to ako normal, ganito. here we Wala pa rin are. nagbago. Walang nagbago after your PBB, Walang nagbago sa atin actually. nga eh. And then may mga times pa din na tayong dalawa lang na lang din yung mga magkasama. Nagbalcony ulit tayo this week eh. And now may panibagong PBB season na. Yeah. Like, I mean, aware ka ba sa mga nangyayari ngayon? Like, bakla, you were so relevant. May bagong... Kasi ka-age ko naman eh. Mga kaibigan Oo, ko yan. pinasok lahat ng mga kaibigan mo. I mean, si Lee. Nandyan sila Lee, sila Antonio. Si Like, Anton. buti nga tinira pa si Bryce eh. Buti nga lang eh. And- nagchat pa kami hanggang Bakla, ngayon. yung pinakang relevant moment mo talaga, Day. Nagka-F4. Are you aware of those? Like, aware ka sa mga nangyaring ganyan? Yung mga F4 na yan? Nakita ko naman ng Sila Fred, si Antonio, si Joaquin, si Arce is a good friend. Arce, oo. And si... Sino Inigo? Si Inigo. Hoy, shout out, atake ka. Pero, di ba, Hindi ko like, expect yun. Kasi sobrang tindi. Pero if ever man, if nakikita mo yung sarili mo, kanino, working with them, working with Antonio, feel ko ako sasagot. Kasi syempre nasa GMA naman Yes, kami. Antonio. And I've worked with, I've walked the GMA Gala red Yeah, carpet with Antonio. Wearing that
The Divisoria gown. Eto na nga Search yung yun. Jimmy Gala first niya. First ever GMA Gala ko was First ever GMA Gala ko was in 2023. First ever namin ni Anton yun. Yung gown ko nun dahil Divisoria ko lang Divisoria. napili. Parang And walang tag nakahalata. 3K lang. Oo. Na-slay mo talaga yun. Thanks. Day. Sabi ko talaga, idala ko na lang talaga sa gandahan. Tapos parang, ang nagbayad pa ng makeup artist ko nun si attorney lang, Diba? manager ko lang. Kasi wala talaga akong pera. Pero in fair, every Jimmy Gala, pag pinost sa TikTok, ikaw na naglalakad. Thanks God. Kumukuha talaga siya ng likes. Nag-PBB ka or hindi ka nag-PBB. Thanks God. So ayun nga, may bago ng PBB season. Like, I'm so excited for the journey of them, especially si Lee and sila My baby Antonio. boy. Of course, si Joaquin. I miss Joaquin talaga. Like, he's a very good friend. So, what's next sa'yo? Ako right now, first syempre we're taping like shows right now. I'm in Master Cutter with Sir Dong. And then we actually have a movie Yes. that's coming out next year with sila Sofia, sila Marco. But I'm trying to really get into music right now. That's one of my goals. Kasi Miss Universe. Miss Universe is You're not it's closing in the the door. cards. I'm never closing the door. Like I said, I'm never gonna close the Yes. door. If the time comes, the opportunity comes, go naman talaga Yes. ako. If it's God's will. And speaking of that's Miss it. Universe, wala pa kasing gumagawa nito tayo. I prepared 2 questions for you. Miss Universe, are you ready, bakla? Siyempre, ito ang Wait ender lang! natin. So, ito ang first question. Bakla, tanong to kay Zosie B ni Tunzi, ha? What is the most important thing we should be teaching young girls today? Wala man lang preparation. 30 seconds starts now. Wait, what's the question again? What is the most important thing we should be teaching young girls today? I'd say the most important thing we should be teaching young girls today of this generation is definitely how to love, because I know that love is the root of all goodness and kindness. Like in Galatians 5:22-23, it starts with love, joy, peace, patience, goodness, kindness, self-control. So as you can tell, love is really the start of it. It's the root of all goodness. So I believe that love should be taught in the families and of the homes of every child and every woman also, to bring that as they start to grow up. Atake! Ang brainy mo talaga, doy! May ka talaga Kahit sa bukas akin. sumali ka na, alam mo pwede na. Ito last question na. Itatapon ko talaga itong mic Catriona, na to. great question to. What is the most important lesson you've learned in your life and how will you apply it to your time as the next Miss Universe? Oh, the most important lesson that I've learned in my life that hopefully I can apply to the most important lesson I've learned in my life that hopefully we could all apply not only to Miss Universe is the saying and motto that everything is a choice. Because I believe that if you take every step with consciously thinking about what to do and really putting good intentions into it, we could make a better future for ourselves and for the world. So everything is a choice, y'all. Period. To end this podcast. Nandito na tayo. Oh my gosh, kasi pumps. But anyway, bilis! to end this podcast, if there's one thing na gusto mong maalala sa'yo ng tao or impact na gusto mong maiwan sa industry, let's say if magsasettle ka na, saang paraan mo gusto ka nilang maalala? Siyempre kay Lord. I want Mama Lord Ramos. I love you, Mama Lord. No, I hope that someday people could see Jesus through me. That's one of my goals talaga in life. I know I'm not a good person, like I've said. I'm not perfect, but I'm trying to be perfect. But I pray to God that in the small things, people could remind me of the goodness that I've given out, which was rooted from God. The love that I've given out, which is the love given by God. So I hope that people remember God in every step that I take in my career, because I know that nothing is possible without Him talaga. Amen. There you have it, guys. My God, my first ever podcast. This is it, Pinaka-meaningful. Thank you so much, Charlie. I love you, talaga. Day. Like, Day. I mean, sa lahat naman ng mga na-imagine ko, ikaw lang ang magki-can't say no challenge dito. At saka isa ka sa mga parte ka ng pangarap na to, Day. Sinabi ko nga sa sarili ko, mag-i-start yung podcast na to ng kahit 2028, kahit 2035 pa, kahit Basta 40 years old. magsa-start. Basta ang opening Yeah. is ikaw. And we finally made it. Amen. I We made love it. you. I love you more. Love you, Day. Thank you so much. I'm gonna cry, like honestly. Ako, di ba ako natatouch? I'm so proud of you. Kasi, di ba, sa sobrang dami nating pinagdaanan. Thank you so much, guys. This is the first episode of Yes na Yes for You, the podcast. Maraming salamat. At sana abangan nyo pa dahil may mga next pa. Malay nyo in the near future. Baka kayo yung next guest. Malay nyo kayo mga next guest. Or i-comment down below kung sino yung gusto nyo pang makasama dito sa podcast. Pero si ano talaga?